June 25, araw ng Martes, meron tayong anim na karera. GBT races, puro group based on time. Gagamitin natin ngayon yung morning line para sa pagbibigay ko ng tip. May bago akong nilagay sa susunod na issue pero ipapakita ko muna ngayon. Bago yung group, meron na tayong group rating. Yung group rating, para ma-trace natin or ma-monitor natin yung rating ng bawat group. Internal lang po ito, hindi ito galing ng Pilracom, para malaman natin yung equivalent agad ng bawat grouping, kasi marami ng grouping, may RBHS, may GBT, lalo pag special races, halo-halo, hindi natin alam yung rating ng group. So ito po, inuulit ko, internal lang yan. Kagaya ngayon, yung GBT 15, nilagyan natin ng rating na 90. So numero yan, mas mataas, mas maganda. Ang morning line ang akma para sa GBT races dahil ito ay puro average ng huling anim na takbo. Ang GBT ay average according to guidelines ng GBT. Average siya ng 1,400 meter runs. Average time. Kaya yung morning line talaga para sa GBT races, kasi average din ito ng past 6 runs naman. Yung pace analyzer, yun naman yung mga best run. So yun ang pagkakaiba ng morning line tsaka pace analyzer. Ngayon dito makikita nyo yung class rating average. So ibig sabihin, kung nilagyan natin ito ng numbering, ito naman yung average na nilabanan niyang grupo. Kaya dito makikita ninyo yung kalidad ng laban nila base dun sa anim na huling takbo. So ngayon, i-analyze natin yung race 1 gamit nga yung morning line. Tignan natin kung gaano siya ka-effective sa GBT races. Dito, makikita ninyo sa rating, nangunguna si Noah, yung number 4, tapos si Alindog. Para sa akin, ang pipiliin ko dito pang primera, yung numero 3 na Alindog, kasi mas mataas yung class niya. Ngayon, naglaban na sila ni Jersey Crown, si Alindog. Kung gusto nyo malaman yung mga past performances or parang yung history ng mga laban nila, pwede po kayong bumili nung pace line kasama nung morning line. So doon makikita ninyo na naglaban na yan, dalawa na yan, pero iba yung hinete nun ni Jersey Crown. Makikita natin dito ngayon, pinalitan siya ni Edgy Guerra. Pero yung jockey trainer combo, ibig sabihin si EDG Guerra hindi pa nanalo sa trainer ng Jersey Crown. Kaya hindi, unang-una sa tinalo na siya ni Alindog, kukuha na tayo ng iba. So kasi nga ang pamprimera natin si Alindog, kukuha tayo ng isa pa. So ang kukunin natin ngayon si Noah, bagamat tinalo na ito ni Jersey Crown. GBT 15 races din yon. Kasi ngayon, mas dahil sa huling takbo ni Noah na impresibo, gumanda yung kanyang form, at saka yung rating natin, ito yung past performances, 6 runs din yan. Binigyan natin ng rating yung mga takbo niya. So, mas mataas kay Alindog ng 94.9, kay Alindog 94.2. Bukod pa sa hinete na pinalitan na mas mataas ang
JTC percent kay BJB Galieta. Kaya pang primera ko dyan, numero 3, Panigunda yung numero 4. Race 2, meron tayong 4 entries ulit. GBT 19. So, itong GBT 19, ito na ata yung pangalawa sa pinakamababang grouping. Kasi yung RBHS, ang pinakamababa natin doon, 88. Ito mas mababa pa ng dalawa, 86 lang. So, nasa dulo na to kasi ang mataas na numero ng GBT, yung GBT 20. So, sa GBT, mas tumataas yung numero niya, mas mababa yung group rating. Dito, ang pinakamagandang performance talaga dito, tsaka makikita naman ninyo dun sa average ng speed, tsaka ng stamina. By the way, yung speed yan, yung maximum velocity niya, average, na nagagawa sa entire course ng race. Kasi nga, average to, halo-halo yan. May 1,400 meters, may 1,200 meters. Pero dito, ang sukatan nito is feet per second, maximum velocity. Ito naman yung kanyang staying power. So, si Anyare, yung may pinakamagandang rating, tsaka form, malayo. Halos 2 puntos ang layo niya. Dito naman sa form, 1 puntos kay Maayo Kaayo. So, pero si Anyari ang may pinakamababang class rating average, 86.3 lang. Halos hindi siya lumalayo dun sa group natin ngayon. So, yan ang pang-primera ko, pero hindi ko pwede solohin yan dahil siya yung pinakamababa nga sa class rating. Ngayon, ang morning line, naka-arrange na yan sa according to running style, kung sino yung mauna, F, front runner. So, si Maayo Kaayo lang ang front runner dito. Maaring tumagal yan sa harapan. Kukunin ko sanang Panigunda yan, kaya lang ang jockey kasi si YL Bautista. Si CS para yata yung preferred jockey nung trainer ni Maayo Kaayo. Kung titignan nyo again, kung bibili kayo ng Paceline, makikita ninyo doon kasi may mga jockey trainer combo percentage din doon. Makikita nyo doon na si trainer ng Maayo Kaayo, mas preferred niya si CS pa rin na sumasakay sa mga kabayo niya. Kaya malaki ang posibilidad na manalo ito kasi siya lang ang front runner. Ang kukunin kong pangalawa ay yung Rainy Days. Makikita nyo ang taas ng JTC niya tsaka mataas ang class. Kaya ang pang-primera ko dito si Anyare, ang Panigunda ko yung numero 4 na si Rainy Days. Race number 3, mataas yung grupo ngayon, 92 sa rating natin. So, diniscuss ko yan nung sa race 2 kung ano yung number na yan. Kung titignan natin yung rating, si Top Jose yung may pinakamagandang rating dito. Kasi nagpapanalo na yan. Nanalo na yan din nung May 25 at 28 sa GBT 14. Mas mababa. So, GBT 13 ngayon. Pero nanalo na si Top Jose sa GBT 14. Pero mapapansin ninyo,
front runner din siya eh. Merong mas mataas na front runner. Pagka ganyan, mahihirapan na yan manalo. Lalo malayo yung speed points. Pareho silang front runner pero ang speed point ni Senyorita 8, si tapos ay 4 lang. Siya nga pala, paalala lang, hindi ko po minamarkahan yung mga pinipili ko o sinusulat gaya nung mga naunang tip ko kasi yung interface na to walang pang makiklik ko lang pero hindi magmamarka eh. Hindi katulad ng mga nauna kong tip na ilalagay ko yung numero, nag-highlight. Yung nakikita nyo dito naka-highlight, tip po yan ng morning line. Ang mga tip ng racing guide ko, auto-generated, computer, AI yung namimili base dun sa mga statistics na pinapakita sa inyo. So, ang pili niya yung red, pang primera yung red, tapos ay pangalawa yung 1, pangatlo yung 4 na dilaw na heavyweight. Pero, since nga na nag-a-analyze tayo, kailangan mag-analyze din kayo ng sarili ninyo pagka gumagamit kayo ng mga racing guide ng Horse Racing Philippines. So, dito, ang pang-primera ko actually, yung mauna na Senyorita. So, kailangan pakinggan nyo yung sinasabi ko dahil hindi kayo makakapag-skip bawat race para makita nyo kung ano yung nakasulat na pang-primera at panigunda. So, muli, ang pang-primera ko yung 1, Senyorita, panigunda ko yung heavyweight kasi kahit maganda na yung rating at form ni Top Jose, mas malapit dun sa babandera yung speed ni heavyweight. Kaya yan ang panigunda ko, number 4, heavyweight. Race number 4, medyo nadagdagan yung entries natin dito, 6. GBT 18. Dito pang primera ko na agad dito yung Smart Julian. Kasi puro di bandera yan eh. Halos Carolina Bell lang ang deremate. Panigunda na lang yung hahanapin natin dito. So, pang primera ko yung 4, Smart Julian. Nahihirapan ako mamili sa panigunda between Bright Mind at Mano po. Kasi si Bright Mind, kung titignan natin yung last run niya, gumanda yung performance niya ron. Actually, sa last run, si Smart Julian at Bright Mind ang may magandang recent performances. Kung gusto nyo makita yung mga latest run nila, meron tayong racing guide, yung time card. So, pinapakita doon yung latest run ng bawat entry tsaka yung best. Yun, pang quick review talaga yun. So, 12 pesos lang yung time card. Balik tayo dito sa race 4. Ang panigunda ko na rito, yung Bright Mind. Kasi yung form niya mas mataas kay Mano po. Bagamat pinakamataas yung rating or class ni Mano po, pati yung rating niya, siya yung pinakamataas. Ang worry ko lang doon yung hindi tayo sigurado kung labas yan. Dahil yung jockey trainer combo, 0 lang eh. 0. Kaya pang primera ko yung 4, Smart Julian. Panigunda ko yung 1, Bright Mind. Race number 5, meron uling 6 entries. GBT 20. Ito na yung pinaka mababa sa grouping. Mas mababa pa to sa RBSS non-placer. 85. So, inuulit ko, pang
sariling gamit lang yung rating na to ha. Hindi po yan official, pero guide natin yan para malaman natin base dito sa class average kung nasaan tayo o yung kalidad ng laban niya. So dito, pang primera ko na yung mauna na one for the road. Yung class rating niya 88, average po yan. Tsaka mataas din yung form, yung rating, lahat nakapula. So pang primera na yan, one for the road. Ang hahanapin na lang natin yung pang alternate o pang safety. Kung sakaling matalo siya, tumataya kayo ng winner take all, pang alalay. Yung Skywolf, makikita nyo yung timbang niya 56 kasi nanalo na yan sa GBT20. In fact, pang-apat na yung takbo to ngayong araw na to sa GBT20. Na segunda na yan, tsaka na tersera, nanalo na rin. Kaya yan na yung pang safety ko sa race 5. So pang primera, number 1, one for the road, Panigunda. Numero 5, Skywolf. Last race na tayo, race number 6. 6 uli yung entries. I-remind uli ko kayo na kailangan matuto kayong mag-analyze ng sarili ninyo gamit yung racing guides natin. Dito, ang pang primera niya yung Himanshi kasi red, blue yung thermodynamics, Panigunda niya yan, panersera yung watch bell. Pero kung titignan, computer generated yan So may sarili siyang algorithm o criteria para ma-select niya yung winner. Pero kung titignan natin visually, halos lahat ng columns naka-red yung time traveler, bandera pa. Kaya kung ako ang pipili, pang primera ko na yan, time traveler 6. Yung pang-alalay na lang uli yung hahanapin natin. So makikita nyo sa rating, pangatlo din yan. Pero lahat ng columns sa running style, nauna pa siya sa speed, stamina, naka-red lahat. Ibig sabihin, within or above average yan. Panigunda ko dito yung numero 2 na Himanshi. Kahit mababa yung class niya, yung form niya maganda, tsaka pinakamataas yung rating. So pang primera ko yung 6, time traveler. Segunda yung 2, Himanshi dito sa last race.